Amen. Praise the Lord. Tayo po idarako na po sa pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pagiginig at pag-aaral ng Word of God. Na ito po idadali sa atin ang beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay para sa ating nag-iisang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At gayon din patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Gayon din ang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At nagbibigay din po kami ng taus-pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, gayon din sa lahat ng mga kapatiran po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, mga kapatiran natin dito sa Olongapo City, maging sa Ibayong Dagat, sa labas po ng ating bansa, maligayang panonood po. At minsan pa, bago tayo dumako sa ating mapapakinggan banal na salita ng Diyos, siniling ko po, maminamahal, tayo po'y makiisa. Manalangin muna tayo upang minsan pa maunawaan po natin ang kanyang mga banal na salita. Makiisa po tayo sa panalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Dakilan Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kami karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, nakikinig, malapang lalo na po ang mga may sakit, may mga taglay na karamdaman na umaasa ng dakilang kapangyarihan, Malapanginoon. Pagpalain mo po sila, bigyan mo sila ng malaking pananampalataya, Malapanginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal po naman minamal, kindly buksan po natin ang ating mga pambungad na talata. Revelation 3:15 and 16. Dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, ang talata ay 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating don't be a lukewarm Christian. Huwag tayong maging malainingang Kristiyano, mga minamal, yan po ang ating paksa. Dito po maminamahal sa lahat po ng mga tinatawag na lukewarm Christian, nagbibigay po ng babala ang ating dakilang Diyos, maminamahal, na sabi ng Biblia, hindi ka mainit o hindi ka malaininga o hindi ka malamig man, sabi kay malaininga. Isusuka kita sa aking bibig. Meron pong babala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po pwede, maminamahal, na maglingkod ka sa Diyos na minsan mainit, minsan malamig, minsan maminamahal ay yung katamtaman lang. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi po pwede yung ganyan sapagkat ang hindi po mainit na naglilingkod sa Diyos ay isusukan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi niya tatanggapin sa kaharian ng langit. Ano ibig sabihin ng lukewarm Christian, mga minamahal? Ito po ay tinatawag na apathetic. Apathetic, walang sigla. Lifeless. Yung tinatawag na dejected. Matamlay, walang kabuhay-buhay, malahininga ang paglilingkod sa Diyos. Yung maligamgam. Hindi mo masasabing mainit, hindi mo rin naman masasabing malamig. Katamtaman lang. Kumbaga sa tubig, maminamahal, hindi naman siya ubod ng init at hindi rin naman malamig. Yan ay malahininga kung tawagin. Kaya sabi na nga banal na kasulatan, maminamahal, ang lukewarm Christian, ang sabi rito, lukewarm Christian are saying they are right relationship with God but not living well in God's sight. Ang mga malainingang mga mananampalataya, maminamal, sinasabi nilang meron silang maayos na relasyon sa Diyos, ngunit maminamahal, hindi po kalugod-lugod sa paningin ng mahal na Panginoon ang kanilang pamumuhay, ang kanilang paglilingkod. Walang kabuhay-buhay, sabi nga po, mga minamahal. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, kung mababasa nyo po yung
dito sa Banal na Kasulatan, meron pong mga talingaga, yung the parable of the sheep and the goats. Maminamahal, sila po yung tinatawag na goats, yung mga kambing. At kung meron din pong parables, maminamahal, sa Banal na Kasulatan, yung the wise and the foolish virgin, sila po yung foolish, yung nagdadala ng naghihintay sa pagbabalik ng malapang, no, pero walang dalang langis. Ito naman pong mga kambing, maminamahal, sila po ay masuwayin, sila po mga minamahal ay hindi po nagbibigay ng interes, maminamahal, sa mataimtim na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi rito, what are the signs of the lukewarm Christian? Ano po yung makikita nyo na isang tanda ng malahiningang Kristiyano, maminamahal? Una-una sabi rito, lukewarm Christian know and heard about people who do radical things for Christ, yet do not do radical. Hindi sila maminamahal, hindi sila gumagawa ng matinding mainit na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit alam nila, maminamahal, sabi rito, yet do not do radical things themselves. Alam nila, maminamahal, na kinakailangan maging radical tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo po, maminamahal, ay maging mainit, maalab ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit hindi natin ginagawa. Yan po ang ibig sabihin ng lukewarm Christian. Alam nila kung paano magpapakita ng mainit na paglilingkod sa Diyos. Alam nila, maminamahal, na kinakailangan ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon ay tinatawag na radical. Yung walang, sabi nga without mental reservation. Yan po ang tinatawag na radical na paglilingkod. Walang limitasyon. Maminamahal, gawa lang ng gawa. Kaya nga, kung mababasa po natin dito sa Banal na Kasulatan, sa James chapter 5 verse 7 and 8, talo natin ng verse 10, maminamahal, katulad sila nila David. Si David, maminamahal, talagang mula pagkabata, talagang tumanim sa isip niya, maminamahal, ang taimtim na pag-ibig sa mahal na Panginoon. Talagang 7 times a day, nagpupuri po siya. Ang nagdala sa kanya sa isang mataas na kalagayan ay ang kanyang mainit at matapat na paglilingkod sa Diyos. Gayun din si Abraham, ganun din po si Moses, si Daniel, si Saint Paul, si Job. At lalo na po ang ating beloved pastor, ang ating beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida. Kami po, mga minamahal, hindi lamang po namin nabasa ang kanyang karanasan, hindi lamang po namin napakinggan ang karanasan ng ating beloved pastor, nakita po mismo ng aming mga sarili, nakasama po namin for more than 40 years. Talaga nakasama po natin ang ating beloved pastor, talagang nakita po namin ang kanyang maalab na paglilingkod sa Diyos. 20 hours a day, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Talagang masikap sa pagpupuri, maminamahal, lagi po nag-aayuno, at higit sa lahat, pinananabikan niyang mangaral ng salita ng Diyos. Ganun po ang gawain ng ating beloved pastor. Kaya sabi rito, James chapter 5 verse 7 and 8, talo natin ng verse 10, sabi po rito, maminamahal, ang sinabi ng Banal na Kasulatan. Dito sa Santiago, kabanatang 5, talatay 7 hanggang 8, talon natin ng 10. Dito Santiago 5:7. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. 8. Magtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Talo ng 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, tayo po'y binibigyan ng babala ng mga banal na salita ng Diyos. Hindi po pwede, maminamahal, yung lukewarm Christian. Sinabi ng Banal na Kasulatan, tayo po'y kinakailangan magtiis. Yes. Sabi, pagtibayin natin ang mga puso, pagtibayin nyo sa inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon ay malapit na. Sabi rito, maminamahal, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang tanggapin ang ulang maaga at tuli. Inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon na magiging mabunga
ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon gaya ng inaasahan ng magsasaka ang malagang bunga sa kanyang lupa. Ganon din ang Diyos. Inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga mahalagang bunga sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi ng verse 10, sabi, kunan yung halimbawa ang pagbabata, pagtitiis, mga minamahal na mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Yan po, mga minamahal, sila Haring David, sila Abraham, sila Moses, sila Daniel, sila Saint Paul, Saint Peter, si Job. Maminamahal sa ating po mga mananampalataya, maging ating beloved pastor, kunan nating halimbawa. Talagang nakita po natin ang pagpapalaga nila sa kaligtasan, pagpapalaga ng kaligtasan, mga minamahal na mga unang mga mananampalatayang nauna sa atin. Kaya nga sinabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1, sinabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Gayahin niyo ako, tularan niyo ako gaya ng paggaya ko sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo naman, mga minamahal, kung hindi man natin magaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapat na tularan natin ang pananampalataya. Nung mga naunang mananampalataya na naglingkod sa atin, sila amang Abraham, ang mainit na pagdilikod nila Daniel, maminamahal nila Saint Paul, ang ating beloved pastor, lahat ng mga Kristiyanong nauna sa atin. Tularan natin, sabi ng Hebrews 13 verse 7, maminamahal, alalahanin natin ang mga naunang mga mananampalataya, lalo na po mga nagsalita sa atin ng mga salita ng Diyos. Pagdili-dilihin natin ang kanilang pamumuhay, gaya ng sinasabi ng Biblia. Basahin po natin. Hebrews 13:7. Dito sa Hebreo, Kabanatang 13, talatay 7, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno. Pagpupuno sa inyo na siya ang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ito po ang ginagawa ng ating beloved pastor. Hindi niya hangad na lampasan, maminamahal, ang pananampalataya o kainitan ng mga mananampalatayang nauna sa kanya, pero mga minamahal dahil sa kanyang pagsisikap, talagang kung maaari, maminamahal, talagang higitan pa nga natin. Higitan pa na, hinihigatan pa ng ating beloved pastor ang kanyang mainit at maalab na paglilingkod sa Diyos. Sabi rito, alalahanin niyo ang mga nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siya nagsasalita sa inyo ng mga salita ng Diyos. Pagdili-dilihin nyo ang kanyang wakas ng kanilang pamumuhay, inyong tularan ang kanilang mga pananampalataya. Tularan natin ang mga pananampalataya nila. Maminamahal, gaya na sinabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Ginagaya ko ang mahal na Panginoong Jesucristo, gumaya kayo sa akin gaya ng paggaya ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya pa, maminamahal, ang lahat ng mga bagay nililimot niya. Hindi niya iniisip, maminamahal, na lubos na siya, nagawa niya na ang kalooban ng Diyos. Hindi. Sabi niya, ang mga bagay na nasa likuran ay nililimot ko. Maminamahal, at nagtutumulin siya sa mga bagay na nasa hinarap. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 7 and 8. Kaya hindi basahin po natin sandali kung anong sinasabi rito. Dito sa Pilipos, Kabanatang 3, ang talatay 7 hanggang 8. Sabi dito, Pilipos 3:7, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. 8, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang isang taimtim, minamahal na paglalahad ni Apostol Pablo. Yeah. Lahat ng mga bagay na pakinabang sa kanya, mga minamahal, ay inari niyang kalugihan. Imagine, siya po isang abogado. Isa po siyang isang magaling at masugid na abogado. Isa po siyang pariseyo. Siya po isang leader ng simbahan, mga minamahal, na Judismo. Pariseyo po siya. At hindi lang po siya Judismo, hindi lamang siya leader ng reliyon, hindi lamang po siya abogado, maminamahal, siya rin po ay member ng Sanhedrin, na ito po yung mga senador ng panahon ng mga Romano noon.
member siya ng Sanhedrin. Ibig sabihin, consider senador siya kung ikukumpara sa panahon natin. Pero yan ang mga bagay na, sabi niya, ang mga bagay na ito, maminamal ay hindi po inalintanan ni Apostol Pablo. Sabi niya, maminamal, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugian, makamtan ko lang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, inari niyang malaking kayamanan para sa Kanya ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inari niyang isang malaking pagpapala, yung nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang siyang binigyan ng importansya sa buong buhay niya, kundi ang kanyang pagiging Kristiyano. Imagine, senador ka, hindi baling mawala sa yung pagiging senador mo. Abogado ka, hindi baling mabaliwala ang yung pagiging abogado. Pariseo siya, napakahalaga ng kanyang gampanin sa kanyang kinagisnang reliyon, maminamahal niya Judismo. Pariseo siya, maminamahal. Ngunit, ang inisip niya, maminamahal, ay ang pakinabang, yung pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero maminamahal, tandaan nyo, sabi rito, a lukewarm Christian who believes they can have one foot in heaven and one foot in the world. Ang malainingang mananampalataya, mga minamahal, ang tinatawag pong lukewarm Christian, yung isang paa nila, mga minamahal, ay lumalakad patungo sa langit, habang ang isang kanilang paa ay lumalakad sa sanlibutan. Talagang hindi mo alaman saan sila tutungo. Meron silang tinatawag na double-minded. Sabi, they rarely share their faith with their neighbor, friends, and their loved ones. Hindi nila maibahagi, maminamal, hindi nila maipahayag sa iba, sa mga kaibigan nila, mga loved ones nila, mga kamag-anak nila, maminamal ang kanilang pananampalataya. Kasi nga po, sila po yung malahininga. Hindi sila mainit. Hindi rin sila malamig. Nasa gitna sila, maminamahal, ng sa pagitan sila ng mainit at malamig.